Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Webes, March 26, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. PAGCOR naglaan ng inisyal na 1.37 billion para sa nationwide school building program. Pagsuspinde sa excise tax, tinawag ni Munsod na stupid suggestion. Presyo ng bigas, manok at iba pang produktong pagkain pinangangambahan tumaas dahil sa giyera sa gitnang silangan. Sangguniang kabataan iminungkahing gawing Youth Environmental Corps sa halip na buwagin. MMDA handa na sa pag-arangkada ng panibagong tigil pasada. At manipis na reserba ng kuryente sa Visayas Grid, pinangangambahan sa buwan ng Mayo dahil sa tag-init. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita. Oy, good morning, Mr. Chairman Al Tenco. Naglaan pala ang PAGCOR ng inisyal na 1.37 billion pesos para sa konstruksyon ng 25 public school buildings sa buong bansa. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco, ang pondo ay bahagi ng 2 taon nilang plano na makapagtayo ng 125 school buildings o halos 1,500 classrooms. Yun! Upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan sa bansa sa pakikipagtulungan ng Department of Education o DepEd upang maging formal ang inisyatibo. Or kaya pala nakapormal itong si chairman nakabarong formal pala Oo. Lumagda ang PAGCOR ng isang Memorandum of Agreement kasama ang DepEd at mga kinatawan ng first batch ng recipients mula LGUs ng La Union, Pangasinan, Pampanga, Sampa, Tarlac, Bulacan at iba pa. Ayun. Sinabi ni Tenco na naglaan ang PAGCOR ng kabuang 8 bilyong piso para sa nasabing proyekto at umaasa sila na ang lahat ng silid-aralan ay matatapos na hindi lalampas sa 2027 tulad ng pangako ng Pangulong nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, hindi magtataas ng singil sa pasahe ang mga ferry at bus operator ngayong Holy Week sa kabila ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nangako na ang mga operator na walang magiging taas pasahe bilang bahagi na nagpapatuloy na aksyon ng pamahalaan na mapagaan ang epekto ng oil crisis. Bukod niya sa walang fare hike, hindi rin magbabawas o maglilimita ng biyahe ang mga ferry at bus, lalo't inaasahang bubuhos sa mga biyahero ngayong Semana Santa. Git ng Pangulo, ginagawa ng gobyerno ang lahat para hindi gaanong maramdaman ng publiko, lalo na ng mga manggagawa, ang epekto ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Alas 6:08 ng umaga, nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng tumaas pa ang presyo ng mga pagkain sakaling lumala ang krisis sa langis.
Ayon sa DA, maaaring pumalo ng 324 pesos mula sa kasalukuyang 200 ang kada kilo ng manok, habang aabot naman ng 67 pesos ang kada kilo ng bigas. Bakit ba nag-a-announce na ganito ang DA? Mga taga-DA, Secretary, si DA Undersecretary Yu Nichols Manalo, nag-a-announce po na inaasahang sisirit ang presyo ng fertilizer gaya ng granular urea na posibleng umabot ng 288 pesos kada 50 kilos. Tinataya din daw po, sabi ni Yusek Manalo, na bababa ang produksyon ng bigas at mais. Naku po. At maapektuhan din ang supply ng gulay, gayon din ang livestock sector. Baka may magsamantala na ngayon pa lang yan. Baka naman pwedeng yung mga taga-DA, wag nyo namang ina-announce na ganito para bagang nako. Secretary, alam nyo naman, yung ibang mga kababayan natin, pag nakarinig ng ganyan, mag-hoard na yan. Nako, Secretary Kiko Laurel, pakisabihan nyo nga itong si Yusek. At baka ginanahan. Wala namang problema na maghanda tayo, pero yung may mga presyo pang binabanggit, baka ngayon halimbawa ang presyo ng manok ay 200 piso kada kilo, baka mamayang hapon 324 na gaya ng ina-announce nung undersecretary ninyo. Yun ang nakakatakot yan. Anak ng baka naman, Yusek Yu Nichols Manalo, magunos dili ka, bata. Naku po, inang. Alas 6:10 ng umaga, naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Nilagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng halaga nito sa bansa. Sa ilalim ng Republic Act 12316, maaring ipatupad ang tax suspension o reduction kapag umabot o lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan. Gayunman, sinabi ng Pangulo na hihintayin pa niya ang tamang panahon bago ito ipatupad. Ayon sa batas, maaaring ipatupad ang bawas o suspension ng buwis sa loob ng hanggang 3 buwan at hindi lalagpas sa kabuuang 1 taon. Automatic rin itong ibabalik sa dating antas kapag bumaba na sa ilalim ng $80 ang presyo ng langis matapos ang itinakdang panahon. Ang implementasyon ng hakbang ay nakadepende sa rekomendasyon ng Development Budget Coordinating Committee at pakikipag-ugnayan sa Department of Energy. Tinawag ni dating Socio-Economic Planning Secretary Solita Munsod, si Winnie Munsod to, na stupid suggestion o tangang mungkahi ang pagsuspinde sa excise tax sa petrolyo. Kasunod ito ng paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa isang bagong batas na magsususpinde sa koleksyon ng excise tax sa langis na inaasahang magpapababa sa presyo ng gasolina, diesel at LPG. Paniwala ni Munsod, hindi ang mahihirap ang pangunahing makikinabang dito, kundi Sino? ang mga mayayaman. At malaki ang mawawala sa pondo ng gobyerno na mahalaga para sa mga development projects. Mungkahi ni Munsod, mas mainam na humanap ng bagong source ng kita gaya ng pagkapataw ng wealth tax sa mga pinakamayayamang Pilipino. Ay, kumbatsero, andito na si General Manager Michael Kapati ng MRT 3. Sige nga, makibalita nga tayo. Kasi ang aga ng shift mula doon sa bus ay sumasakay na ng MRT ang mas maraming sigurado yan. Kababayan natin. Lalo pat may magkano ngayon ang 50% discount 50%. Diba? Talaga naman. Kahit na nga hindi ka dating sumasakay ng MRT, parang gusto mo ngayong sumakay. Yung ibang kumbatsero, gumagamit ng sariling kotse dati. Ngayon, nag-MRT na. GM Michael Kapati. GM, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ay, magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Long time no see, no hear. Oo nga po. GM, kumusta po ngayon ang MRT? Napansin nyo na po ba? Meron na po ba kayong record ng pag-angat ng bilang ng mga commuters natin?
Sa ngayon kasi the last 3 days natin, if you will compare, slight lang yung increase ng ating pasahero. Hindi pa siya na-meet yung expectation natin na malaking pagtaas ng pasahero. Pero siguro baka ang nakikita ko lang diyan baka dahil kulang yung natin, yung mga jeep, mga bus na nagpipid sa linya. Nako-compensate yung increase. Pero na-maintain natin nag-i-increase tayo siguro mga 1 to 2,000 per day since nag-start tayo nung 50% discount. 1 to 2,000 per day ang increase sa ridership. Kahapon nasa 468,000 468. tayo. Ang normal ba? Ang regular na Yung karaniwan. bilang ng mga sumasakay? Karaniwan natin nasa 450 to 475. Minsan umabot tayo ng 500,000. Depende sa araw Depende sa araw. Kaya lang ngayon baka meron ding alam mo na nag-work from home. Pero tinitingnan pa rin namin kung ano at pero ready naman tayo in any eventuality tumaas ang Pero yung kasing mga video na lumalaganap ngayon, parang ang tindi na naman ng pila sa ilang mga istasyon ng MRT 3 AGM. Tama po 'yun may mga pila tayo na experience especially sa peak hour. Sa peak hour hindi nagbabago Diyan pa rin yung naglalaro pa rin yung averages natin. Pero yung kung in totality, yung titingnan mo, yung sa non-peak hour. Doon hindi masyadong drastic ang increase. Dapat pala maikwento, i-avail ng ating mga kababayan yung mga especially yung mga non-peak hours na binabanggit ninyo, Tama po yun. Kasi ang monitoring ko ngayon per hour para Per alam hour. namin kung kasi nag-deploy kami ng mga additional station personnel to manage our yung mga linya natin and additional security. Pero the last 3 days ang nakikita ko yung non-peak hour ang walang halos movement Ganun, talaga. Halos pareho lang. Peak hour lang talaga pumuputok yung pila. Pero certain lang yan. Certain number of Sige nga, anong oras yan? Ano ho ba yung peak hours? Peak hours? Ang peak hour natin sa umaga, nag-i-start yan mga 7 to 8. 7 to 8. Ganun Yung mga alas 6 na ganito, hindi pa pala peak yan. Matao na rin siya. Pero kung titingnan mo yung averages, between 6 to 8, yan ang medyo malakas sa umaga. 6 to 8. Hapon naman, between 5 to 7. 5 to 7. Ano ho yan, GM? May bulto. Nagdadagdag kayo ng bagon o ng tren kapag ganyang peak hours? Yes, oo. Nasa yan, ang 19 train sets pero 19. 13 3-car, 6 na 4-car train sets. Kasi nilalagyan natin ng 4-car para pag isang buhos, ubos ka agad yung mga nakapila. sa linya. Lahat ba ng train pwedeng apat ng kotse? Yes, eventually, pagka na-kompleto natin yung required number of train sets natin, kasi equip naman ng at design naman ang MRT 404. Para mahaba, Kapag 4-car train, kung po yun, ilan ang capacity nun? Kayang isakay. Ang mga 1,350 yan. Compared Kapag sa apat. mga 1,050 pagkatatlo lang. Ano ba yan? Yung ba yung parang nagpapalitan na ng mukha yung pasahero pagka ganun? That was before, kalakasan talaga nung araw na medyo maliit yung ating... Ngayon ba? Ngayon po, GM, hindi na ba ganon? Hindi na. Medyo namamanage na natin ang uso. Kaya, kung mapapansin nyo rin na dati-rati talagang ang haba ng pila, 1-2 oras. Ngayon, talagang lang, yung specific day lang, and specific hour lang, and at the same time, na-manage na natin gusto yung mga pila. Ano po ang kapag GM kapag ka po peak hours at saka non-peak hours, pareho lang ba ang interval ng dating ng tren?
Sa peak hour natin, 3.5. 3.5 minutes. Minutes, Oo. okay. Peak hour natin. Sagad na ho ba yun, Peak hour, GM? Hindi na ba pwedeng bawasan yung 3.5? Yun ang ating yun ang design natin talaga no, na 3.5. Kasi kailangan i-regulate din natin yung dating ng Pero maganda na yun, ha? tren sa kada dulo. Pero maganda na po yun. Sa Maganda 3.5. na yun. Kasi pagka pumupunta 10 kami, minutes. yung huling punta ni Kumbachero sa Alemanya, ayop sa yabang. Alemanya. Ganun lang mga 5 minutes pa nga eh. Ito pala 3.5 minutes. Pati sa Japan, mga ganyan lang din naman eh. 3 minutes. Actually, Katonying, ka Jerry, yung natatandaan niyo yung dati nating takbo ng North Avenue to Top Avenue, minsan inabot ka ng 1 oras eh. Oo. Ngayon, 30 minutes lang. 30 minutes yung dulo-dulo. Dulo-dulo. Kung magdadala ka ng sasakyan, mababa na isa, dala. Dapat talaga. Aircon. Yung aircon na GM, baka naman napakainit yan. Oo nga nagre-reklamo na yung mga senior citizen kasi masyado raw malapit. Yun, konting yabang. Yun ang problema natin ngayon. Konting yabang. Baka naman nanulula ang mga senior citizen natin sa bilis. Ano bang speed niyan, GM? Hindi. Standard naman ang bilis natin dyan. Natin 60 kph tayo. 60 kph. Na-rehab na natin naiayos na natin ang gusto ang tren, ang facility, ang system. Kaya, Facility. consistent na. Yung pong escalator dyan, gumagana naman. Yung elevator, may elevator tayo sa mga PWD. Lahat po yan. CR, GM. Kumpleto po ang CR natin. Lahat gumagana. In Lahat fact, ng meron istasyon. tayo ngayong Katonying sa Jerry ng rehabilitation ng mga istasyon. Nag-start po yan sa Quezon Ave. No? Pag natapos yan next month, makikita nyo bagong-bagong pintura yan, bagong ayos. Yung ating CR, kala mo parang nasa hotel ka na. Grabe, konting yabang. Yun yung... Yan ho yung ating rehabilitation through JICA. Importante talaga. Tinitingnan natin ang instruction ni Secretary Lopez, siguraduhin natin maayos ang pasilidad natin. Ano na yan, CR na yan. Yung sabi nyo, ilan total trains natin? 19 ho ba? 19. Bali katumbas niyan, 21 trains na 3-car. Oo. Sagad na ho ba yun? Meron pa kayong may kailangan pa kayong idagdag na number of trains? Sa ngayon ho, kaya nung 19 trains natin yung kapasidad na kailangan natin But open pa rin tayo in case na kakailanganin, mag-a-adjust tayo. But since we're monitoring it, kayang-kaya ho yung natin, yung bilang ng ating train na tumatakbo kumpara doon sa volume natin. Mukhang kailangan nyo pang maghanda sa mas maraming pasahero. Baka ngayon hindi pa nare-realize ng iba nating kababayan na ito pinakamaganda talaga. Mass transport talaga ang solusyon sa mataas na presyo ng langis. Sigurado Teka yan, muna, pupuntahan. magkano na po ngayon ang pamasahe sa tren kung may 50% off kayo? Minimum natin 6 pesos na lang from 13 pesos. 6 pesos? Yung first 3 Yung per station station natin. per station. Tapos yung buong linya Buong stretch. from 28, 14 na lang. Napakamura niya, no? Napakamura. Mura talaga. Oo. Kaya So mula mula Trinoma. Mula Trinoma, Trinoma hanggang North Avenue, hanggang Top Avenue, 14 hanggang pesos na lang. 14 pesos. hindi nyo ba pwedeng iatras pa ng konti hanggang Roosevelt na? Ay, atras nyo na. Oo. Hari na ho, yung ating tinatawag na common station, pagdugtong ng Line 1 hanggang Line 3 hanggang subway yan, saka MRT7. Pag naayos po yan, umiikot na lang tayo niyan. Yun nga, maganda. Ang ganda sana yan. Hindi ba kayo lugi doon, GM? Yun lang, para lang may idea kami, yung bang yung operational expenses lang po ninyo, hindi ba kayo lugi sa 50% off o matagal na kayong lugi? Actually, ang atin namang MRT3 ay pag-aari ng gobyerno. Subsidize yan. So, separate po yung ating maintenance expenses. Yan po ay under rehab ng JICA loan. Yun namang operational natin, binibigyan tayo ng budget ng Kongreso sa Senado. And at the same time, lahat ng koleksyon naman namin diretso sa Kaban ng Bayan.
pero yung kita ay hindi sapat doon sa gastos. Oo. Kung pagbabasihan nyo lang po, Yung, talaga tayo. Ang source of kita nyo lang naman fair, at saka yung mga advertisement diyan, hindi ba may mga advertisement diyan? Wala pa po ngayon kasi nag-expire yung aming concessionaire. Yun po ang inaasikaso namin ngayon. Oo. Kung paano namin ibababid out ba yan? Oo. So, humihingi kami ng legal guidance kasi Bilisan nyo at nang meron kayong extra income dyan sa MRT at lalong ganahan yung mga empleyado dyan at siyempre mga mananakay sa serbisyo. GM, salamat po sa inyong oras at magandang umaga po. Thank you. Thank you, GM. Opo, salamat po, Captain and Ka Jerry. Thank you. Alas 6:23, Achi Ahya, Mr. Janamtang Lakyam Diap Sahun. Magbabalik po kami. CS Balita. Ang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yoo-hoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Yung, kapwa po, hindi ako nagpagupit Lumiliko lang yung buhok ko kaya pala yung ganun. Kapag humahaba kasi buhok ko, nakukulot. Nakukulot. Oo. Yan yata yung original na buhok ko. Tinignan ko yung picture ko nung maliit pa ako. Kulot na kulot para akong taga Sambales Handa na ang MMDA para sa 2 araw na tigil pasada na sisimulan ngayon hanggang bukas, araw ng Biyernes. Ang panibagong transport strike ay pangungunahan ng grupong Manibela, Piston at iba pang unyon ng transportasyon at gagawin daw po ito nationwide. Via satellite. Ayun. Alas 6:29 ang ating oras. Posibleng makaranas ng kakulangan sa supply ng kuryente ang Visayas sa mga susunod na buwan. Batay sa pinakahuling power outlook ng Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC, posibleng itaas ang yellow alert sa Visayas grid sa Mayo dahil sa manipis na reserba ng kuryente at tumataas na demand ngayong tag-init. Sa ilalim ng yellow alert, sapat pa ang supply ng kuryente, ngunit manipis ang reserba at maaaring maapektuhan kung may biglang magkaaberyang planta. Ayon dito sa grupong ito, umaasa ang Visayas sa inaangkat na kuryente na hanggang 450 megawatts mula sa Mindanao at 250 megawatts mula naman sa Luzon. Ngunit maaari itong mabawasan kung mangangailangan din ng dagdag na supply ang dalawang lugar pa. Muling sumadsad sa 60 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Ayon sa Banker Association of the Philippines, nagsara sa 60 pesos and 10 centavos ang palitan ng piso kada dolyar. Mas mahina ito kaysa sa 59.95 na naitala nitong Martes. Iminungkahi ni dating National Youth Commission Chairman Cesar Chavez na gawing Youth Environmental Corps ang Sangguniang Kabataan bilang alternatibo sa panawagang buwagin ang SK. Para kay Chavez, ang ecological security ang pinakamataas na anyo ng seguridad ng bansa, kaya nararapat lamang na ituon dito ang lakas ng kabataan. Unang isinulong ni Chavez ang panukala sa pamamagitan ng House Bill 12763 noong 1994 na naglalayong magkaroon ng YEC o itong Youth Environmental Corps sa bawat barangay. Yung kasing Kuya Cesar natin
isa sa mga unang party list representative, sectoral representative ng ng kabataan. Kaya kabisado niya yan. Totoo naman, yung ibang mga bata kasi ay pagka nag-uniforme, hindi ka pwede yan, militar. Nung pala ayaw lang mag-training at gusto mag-Roblox lang. Sabi ni, maganda yung proposal na yan ni CBC, ni Kuya Cesar Chavez. Kuya Cesar. Oo. Youth Environmental Corps. Yes, Ayun, kailangan po natin ngayon yan. Hindi lang yung maglilinis ng kapaligiran, hindi lang yung awareness sa pagpapahalaga sa kapaligiran, kumbachero. Totoo, sobrang importante. Yun lang simpleng yung mga bata na makakita na may nagtatapon ng basura sa maling tapunan ng basura. Kwan yun dadami yun. Magmumultiply po yan. Magmumultiply at ang tendency nun, kumbachero, disiplina ang mai-instill sa ating mga kababayan. At yung mga matitigas ang ulo, mahihiya na. Mahihiya nang magtapon na kung saan-saan ng basura. Eksakto. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Bah. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa ating mga kaibigan, mga kabarangay sa Barangay Poblasyon, Makati. Aba, ganyan kami sa Makati. Ayan, kumusta na pala si Mayor Nancy Bina? Hindi natin masyadong naririnig. Pero I'm sure Mayor Nancy. Magandang morning. Magandang morning. Paramdam ka naman. Mayor. Hindi, saka ang kagandahan sa Makati kasi, kumbachero, may system na dyan kahit siguro magpalit-palit yung mayor dyan. Talaga. Pagka may system, halimbawa lang yung yung yellow card ba yun? Yellow card. Yung sa ospital. Napakalaking bagay po nun. Kaya maraming gumaya na dun. Iba-ibang kulay na ng card. Iba-ibang tawag. Iba-ibang tawag. Nag-umpisa yan sa Makati. Ganyan rin kami sa Makati. Mayor Nancy Bina. Kaya dati nga, kinaiingitan ng Makati. Gusto maging residente ng Makati. Hindi nga ba? Hindi ba? Pero kumusta kaya ngayon? Kumusta kaya Mayor? Minsan nga magbidahan tayo at I'm sure meron ding mga mga ayuda. Meron pa bang cake ang mga nagbe-birthday diyan? Oo nga, no? Di ba? Sino bang supplier niyo diyan? Pwede ba kami mag-supply diyan? Masarap pa yan. Baka gusto niyo tikman yung katunying sa yun, di ba? Magsusupply pala. Doon po sa mga taga-barangay Poblasyon Makati, nandiyan po yung ating malakas sa promo team kasama ang Pride Detergent at mamimigay po kami ng salapi. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay panic. Ayan, panic. Ayan. Ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, there is no reason to panic. Walang dahilan para mataranta. After the declaration of National Energy Emergency. Ayan. Ang sinasabi lang nila, mas magiging konkreto at mabilis ang hakbang ng pamahalaan mula sa kanya. Hanggang sa kaiba-ibabaan. At maganda yung sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, kumbachero. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, ngayon na meron ng declaration of National Energy Emergency, pwede daw pong magpatong o magtakda ng price cap sa produktong petrolyo ang gobyerno. Gobyerno. At hindi lang yun. Diyan natin masusubukan ngayon. Ayan, dapat hindi lang dun sa excise tax, di ba? Pati dun sa pagtataas na yan ng lingguhang pagtataas sa presyo na yan ng produktong petrolyo na ubod ng laki. Ayan. Samantalang ang tagal-tagal na rito ng mga gasolinang yan na nabili sa murang-murang halaga. In order. Dito natin. Yan, tama-tama yan, kumbachero. Ngayong meron ng Declaration of National Energy Emergency. Tingnan natin kung paano yan gagamitin ng Pangulo. Yan, hintayin natin. Wait and see. Pero dapat mahikli lang yung waiting time, Mr. President.
dahil gustong-gusto na naming makasi. Ayan, oo. Makakita. See? Oras mo natin, lakyam sam lakhun, 6:36 ng umaga, magbabalik po kami. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nilagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12316. Ito po ang bagong batas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na bawasan o kaya ay suspendihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa gitna ng pagsipa ng halaga ng krudo sa world market dahil sa patuloy na gyera sa gitnang silangan. Ang emergency powers ng Pangulo na may bisa hanggang December 31 ay nagbibigay sa pamahalaan ng flexible mechanism upang makatulong na mapababa ang presyo ng langis at maprotektahan ng mga mamimili mula sa epekto ng pabago-bagong presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Papayagan ng bagong batas ang pansamantalang pag-alis o pagbawas ng excise tax sa produktong petrolyo na maaaring magresulta ng pagbaba ng presyo ng gasolina, diesel at LPG. Sa ilalim ng batas, maaari lamang gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee sa pakikipagtulungan ng Department of Energy upang matiyak ng hagbang ay naaayon sa kondisyon ng merkado. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Itim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada, mga kapitbahay, mga buzzers, mga trolls? Okay pa ba kayo dyan? Ay, sana ayos na ayos pa rin. At Kailangan okay pa rin. ayos ang sweldo. Ang tindi nitong mga pangyayari sa atin. Nakita mo ba kung batsero yung report ng DZRH News kahapon? Yung tungkol sa isang driver na napaiyak si Lolo. Si Lolo. Napaiyak si Lolo. Ay, andyan na pala. Andyan na ba? Andyan na si Boy Gonzales. Boy, ikaw ba yan? Boy, ikaw ba yan, Boy? Ikaw ba yan? Sige. Ba't parang bumata ka eh. Sandali lang. Boy, babalikan kita, Boy. Sandali lang. Ipapapanood lang namin sa ating mga kababayan yung yung kasama mo si Jaime. Ito po yung kahapon eh. Kuya Jaime, go ahead. Bibiyaya ko bukas, walang pang crudo. May malang crudo ngayon, 127. Mr. President, parang nakakaiyak lang po. Wala na po kami makapitan. Wala na tumutulong, walang mautangan. Kaya maaksyon na lang gobyerno yung problema namin ngayon, makakuha ng ayuda. Awa nyo lang po.
Wala na po, tumala kami. Paano makakuha kami na kahit ang krudo man lang, paano makapagana po eh. Hindi naman importante, ayuda yung pang-krudo lang. Wala na po kasi makutangan. Sana, parating po sa inyong problema namin. Katulad po, maipasa po namin yung record. Hindi naman pinasa ng SFRB dito sa ano. Wala po kami record. Kaya si Sargent kami, wala kami record. Sana man lang magbigay po kami ng action sa problema namin ito. Matutulong lang po, pang-tulong. Magbigay po kami ng kahit konting pag-aasa man lang. Makakuha kami ng panghalap buwan. Sana po matulungan niyo kami sa Don Bosco. Ang asosasyon namin yun ang Bohota. Sana po parang awan nila po. Panghalap buwan lang po, pang-tulong. Kahit card na lang po pangkarga sa gasolinahan, mabigay niyo po sa amin. Wala po kami itutos-tos. Sa sobrang taas ng product. Yun na lang po. Maraming po salamat. Ano po ba Ayuda. Yung card, yung binanggit natin kahapon, hindi panggasto sa sarili. Bisaya, baka pambibisyo lang ng iba. Ito hindi. Pang-krudo. Pang-krudo para siya makapamasada. Yun yung ating, kaya binalikan Nung una, po. tumatawa pa pero nung huli, talagang naluha na si Tatay Jaime. Talaga. Sa bigat ng sitwasyon ngayon, kumbachero. Kaya binalikan po siya ni Boy Gonzales, hindi po sila para mag-share ng kanilang mga karanasan sa isa't isa. Sapagkat si Boy din po dumadaan sa matinding Pagsubok. Oo, pero Boy, yan ba si Tatay Jaime? Jaime, ito, katabi ko na si Tatay Ayan. Jaime. Ayan, Pinuntahan ko sa garahe nila dito sa Tondo. Tapos, kinamusta ko lang siya. Dahil kahapon nga, nung napasi ko kahapon kasi, paglabas niya ng help desk, nung malaman niyang wala yung pangalan nila sa listahan, nakangiti pa siya Tapos, Yun nga nung kinuwento niya na, at may pinagdaraanan din pala. Bakit ba kayo biglang masaya kayo, bigla kayo natawa? Natawa kayo, bigla kayo naiyak. Naiyak na. Po kasi, natawa po si sinabi ng SFRB. Wala po kaming pangalan. Samantalang nag-file po kami ng master list. Ang nakakuha lang po, 6. Kaya po natawa ko, ba't kagano 106 kami, 6 lang po nakakuha, kaya po ako natawa. Pero nung pagtalikod ko, galing ng SFRB sa health desk, doon ko nararamdaman yung paano na yung ibang kasamahan ko. Nangailangan po talaga ng pang-krudo, pambiyahe. Paano po yun? Kaya tinawagan ko na po sa Mr. President, si Marcos, na bigyan niya ako ng pang-krudo. Tapos yun na po, unti-unti na po, naramdaman ko po yung aking nag-settle down po ako, nag-mental block na po ako. Wala na po ako nung time na makakapitan. Kaya po, doon na po ako bumigay. Ramdam ko po talaga yung hirap. Yung hirap na dinaranas namin mga driver. Kasi napamahal po ng krudo. Dahil po sa gera na yan, hindi na po biro. Yung gera na yan, kailangan po talaga natin malalangin para matapos na po yung gera. Pagsama-sama na lang po malalangin ang buong sambayan ng Pilipino para pakinggan po tayo ni Lord. Ngayon, dinilig naman kahapon ni Lord ang aking panalangin. Nabigyan na ako ng taong makakatulong sa akin. Answer prayer, binigyan na po ako ng mga taong tumulong sa akin. Kaya yung lungkot ko po kahapon, napalitan po ng saya, ligaya at pag-asa. Yun po ang binigay sa akin ng mga tao na tumulong sa akin sa kabila po ng krisis. Yun ang nangyayari. Hindi na po nila inisip na krisis. Bagkos inisip nila na tulungan ako sa kalagayan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa marami na binigyan ako ng pansin. Tatay. Salamat po, saludo po ako. Tatay Jaime, si Katunying po ito, saka si Kay Jerry. Ilang taon na po ba kayo? 72 na po sa July. 72. Nakapapasada pa kayo? Opo. At pa po. Ano ba ruta ninyo? Anong ruta?
Don Bosco, Dagupan po, Wanluna. Don Bosco, Dagupan, Wanluna. Wanluna po. Wanluna. Ang terminal namin, Opo. Camesto, Wanluna. Matagal na ho, gaano katagal na, Yung pinigay ni Yorme sa amin. opo, gaano katagal na ho kayong namamasada ng jeep? Ano po, 1989 pa po. 1989. Eh di, Dekada na po. opo, grabe, 4 na dekada. At yan ang pinambubuhay nyo sa inyong, ilan ho mga anak? Ipon lang po yung Opo, kayo ho ba may-ari ng jeep? Hindi po, yung presidente namin. Iba po nilalabas ko dati. Pwede pa po ako na operator. Oo. Magkano ho boundary? Opo, ang boundary po kasi 1,000. Gandaan. Hanggang kinabukasan po yun. 24 hours. Opo, kaya sabi ng operator ko, kung di mo na kaya, kung ayaw mo nang lumabas, mag-aabono ka lang, magkakautang. Balik mo na lang yung susi. Yun ang sabi sa akin ng operator. Oo, ganun ang Ayan usapan, ano. Hirap po talaga. Alam nyo, Nakikita po namin dati, 1,000. Ngayon po, malaki na po yung 300. oo. Ang nagpapahirap po sa amin yung mga e-trike talaga. Yun ang kalaban namin sa Yung e-trike, opo. Pero tatay, alam nyo kung bakit mas hanga kami sa inyo? Hindi dahil sa nabagbag ang puso namin sa luha ninyo. Hindi lang doon. Ang kahanga-hanga sa inyo ay hindi pera ang inyong hinihingi, kundi pangkrudo talaga. Pangkrudo talaga kasi gusto nyong gamitin yon para maituloy yung paghahanap buhay ninyo. Yun po yung kahanga doon. Opo, kaya si Kumbachero dito, kung makikita nyo lang nagsuot pa siya ng kanyang pinakamagandang coat. Oo, tinan nyo, pag nakita nyo, para lang sabihin na ang 2x2, ito pong 2x2, ito pong si Jerry at si Anthony, ay babakas dun sa pangkrudo ninyo. Babakas ho kami sa pangkrudo ninyo, Babakas Tatay kami sa Jaime. pangkrudo nyo. Sarili, galing sa sarili namin Galing pera. sa hindi kay Presidente Marcos to. Galing sa 2x2 lang. Tama na ba yung 10,000? Opo. 10,000? Opo, ay salamat po. Tama na ba yung 10,000? Naku, lalo niyo po akong pinasaya. Aba, ay tinan mo nga yan. Maraming pong salamat. Bahala po sa inyo si Lord na gumante. Oo. Babalik sa inyo ni Lord dyan. Si Sik Naglig, umaapaw. Tatay Jaime, Opo. tama na ba yon? Happy na ba kayo doon? Okay na po, marami na po. Happy na kayo doon. Happy na kayo doon. Happy na po. Happy na po. Very happy. May Gcash ba kayo? Yung sa anak ko po. Yung sa anak nyo. Sa anak nyo. Sige, makakarating po dahil sa... Opo, salamat po. Jerry. Opo, yun. Salamat po ng marami. Opo, nako, wag na kayo iiyak, ha? Opo. Hindi, iyakin po talaga. Iyakin daw talaga. Iyakin problema po kasi iniisip po ng mga Pilipino. Oo. Ilang po ako, mga ibang Pilipino. Mang Jaime, no, napunta ka ba sa Cartilla kahapon? Opo, pumunta ka. Kamusta? Tagalmusal ka naman no, bago ka. Wala akong kain. Pamasahe, wala. Nangiram lang po kami. Teka muna, mga anak ninyo ay may pamilya na rin naman. Opo, sa akin po yung apo ko, tsaka yung isa kong anak. Ayun. Si Mrs. po, si Mrs. ninyo. Wala iniisip ko ngayon. Si Mrs. Andun po, naglalaba. Skipping na lang po. Okay. Ayun. Gusto na po magtrabaho. Wala, matanda na raw po siya. Pero ang isa pang magandang sinabi nyo, yung panalangin. Sama-samang panalangin, ipanalangin natin na matapos na. Panalangin, sama-sama pong panalangin. Oo. Iba kayo. Ng Pilipino po, bungsan daigdigan. Iba kayo, Tatay Jaime. Iba kayo. Huli na lang. Tatay Jaime, totoo ba yung kasabihan na basta't driver, sweet lover? Ay, yun yung iba po. Wala naman po ako naging Dati po yun. Matanda na po tayo. Totoo po yun, Papa. Tatay Jaime, meron pong nag-message sa akin ngayon, si Binibining Ana Puod. Meron daw siyang dagdag na 5,000 sa inyo. Babakas pa. May babakas din. Tingnan mo na yan. Salamat po kay Ana Puod. Maraming pong salamat, Miss Ana. Oo, Ana Puod. Oo. Binahagi niyo pong tulong sa akin ngayon. Lalo niyo po ako binigyan ng pag-asa
Yung pag-asa ko po, nakalutang na po. Lutang na po. Opo, ayos. Saka nakakahawa yung pag-asa ninyo, tatay. Nakakahawa. Opo. Opo, hawahan nyo yan si Boy Gonzales. Hawahan nyo yan. Yung pakikipag-usap niyo po sa akin, isa na pong kaligayaan po sa akin yung kala ko wala na po akong kakampi. Kakampi nyo po kami. Kakampi nyo po kami. Tatay, maraming salamat. Mag-iingat kayo sa pagmamaneho ninyo, ha? Yung mata ninyo, dapat malinaw lagi. Opo, saludo po ako sa inyo. Thank you. Salamat po ng marami. Thank you so much. Ang mata sa kalsada, ang kamay sa manibela. Hindi sa pasahero. Ang aksidente nangyari sa akin. Biro lang, biro Thank lang. you. Thank you so much. Ingat po kayo. Salamat po. Okay, salamat si Lolo. Lolo na 72 Oo. Jaime Rica Prente. Ang tawag sa kanya rito, Lolo. Lolo. Don Bosco. Don Bosco. Sa Tondo, Maynila. Ayun. Thank you. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, at kay Tatay Jaime Rica Frente. Tatay JR, mabuhay ka. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Sa dalawang to, Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Nako, talaga naman pagka sinuswerte ka, ano. Alam nyo, si Tatay Jaime Rica Frente, hindi lang po yung pag-iyak niya. Of course, matatawagan ka ng pansin dun sa nangyari sa kanya, na siya naman talagang legit na driver, tapos wala siya sa listahan. Matatawagan ka ng pansin. Walang nakuha, walang natanggap. Alam nyo kung bakit po bumubuhos kayo ng biyaya sa kanya? Dahil yung puso niya nasa tamang lugar, sabi nga Hindi pera agad ang pengin pera, kailangan ko ayuda, hindi po ganoon. Ang kahit sa edad niya, yung crudo, sabi niya, card ang ibigay niyo sa amin. Ibig sabihin, para makapagtrabaho siya. Di ba kanina, merong ang 2x2 ay may pinadala sa kanyang 10,000. Si Ana Puod ay nag-pledge ng 5,000. Itong si Congressman Bong Teves ng TGP, nag-pledge din ng 10,000 na naman. Aba, tinan mo nga naman yan. 10,000 pa uli. Tatay Jaime. Kung i-ready mo ang Gcash mo. Pa-ready mo. Si Boy Gonzales, 200 lang naman ng komisyon yan per hulog. Talagang makakapasada na kayo ng matindi to, tatay. Malamang marami iiyak nito. Ito nga si Ara, nagpaplano ng umiyak Pero yun ang yun talaga. Tama nga kumbatsero Yun ang magiging inspirasyon sa marami. Yung si Tatay Jaime na hindi humihingi ng pambili ng pagkain, hindi humihingi ng pambili ng kung ano-ano, kundi ang hinihingi niya para makapagpatuloy siya sa kanyang hanap buhay. At 72 years old. 72 years old. Gusto lang niyang maipagpatuloy yung parehas na pagtatrabaho. Dati nakaka-1,000 daw sila sang araw ng take home. Ngayon 300 na lang. Swerte 24 pa. oras na pumapasada siya. Grabe. Napakahirap talaga kaya lang hindi naman ubrang mabigyan lahat. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. Ay, Kapopoy. Ay, magandang umaga rin pala kay Attorney
Jet Maronilla, ang Assistant Commissioner ng Bureau of Customs. Attorney Jet. Panayang target nyo, nakaka-target kayo, kakahit ng target, kumbachero, ang Customs. Saka, Congratulations. maganda kasi ang kita sa kwan ngayon sa oil. Taas na kita. Pero, paano pag sinimulan ng tanggalin yon, yung excise tax? Malamang mararamdaman yan ng mga kolektor ng gobyerno. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, batas na nagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Marcos na suspendihin ang excise tax nilagdaan na. Kampo ni VP Sara planong muling magpasaklolo sa Supreme Court para pigilin ang impeachment proceedings sa Kamara. Trust rating ni na Pangulong Marcos at VP Sara bagsak sa Pulse Asia Survey dahil sa issue ng korupsyon. Direktor ng PNP-HPG inireklamo ng sexual harassment, nag-resign. Misis na tumangging magpautang, sinaksak ng 20 beses ng pinsan sa Cagayan de Oro. At 400 kilo ng tanim na karot sa Benguet, tinangay ng mga kawatan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Kausapin natin, DTI Secretary Cristina Roque. Secretary Roque, magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Ay, yes, magandang umaga Katunying, magandang umaga rin po Jerry. Opo, good dito morning po po, sa Sec. state of emergency na National Energy Emergency na idineklara ng Pangulo, kasama po kayo sa nabanggit na Secretary. Ano po ang specific instruction sa inyo ng Pangulong Bongbong Marcos? Yes, ang instruction sa DTI is make sure na ma-monitor natin at ma-implement ang mga remedies to address the excessive reasonable price increases on basic necessities and prime commodities. Ito po yung provision ng EO 110. It shall likely implement support programs for micro, small, and medium enterprises and promote the adoption and use of electric vehicles, renewable energy, and all the other energy-efficient solutions in transportation, logistics, and manufacturing sector to reduce dependence on petroleum products. So, yun po ang mandato ng DTI, based on the provisions of EO 110. So, dapat naka-monitor po kami at naka-enforce po kami dito sa basic necessities and prime commodities. And dapat may mga programa po kami na para sa micro, small, and medium enterprises na talagang of course, maapektuhan din dito sa problema na crisis ng yung global crisis. Opo, Secretary, doon nga po muna tayo sa immediate. Siyempre, ang epekto kagad yan, yung pagtaas sa presyo ng mga paninda, mga basic necessities. Sa ngayon po ba, ano ang monitoring nyo? Tumaas? Meron na ba? Meron na bang tumaas at alin ang mga produktong tumaas na? Okay, sa ngayon po, based on our monitoring as of yesterday po, no price increase pa po sa basic necessities and prime commodities. Ito po yung mga produkto na meron minomonitor po ng DTI, yung nasa listahan po ng DTI na kinokontrol yung SRP, meaning the suggested retail price po. Ito yung mga produkto na nasa groceries and supermarkets. These are 205 SKUs na mga produkto. So mga for delata, now, wala mga pa delata, yung mga delata. Mga delata. Opo, mga delata, kape, bottled water, noodles, may siguro. kandila, yes, cup noodles,
gatas. So wala pa hong Wala pa increase Wala pa diyan. pong price increase po. Pero for Secretary, this, may plano ho bang magpatupad ng price control kung sakasakali? Actually, hindi pa kami nag-uusap ng manufacturers, but we will be talking, this week, no? Yung last Oo. pag-usap namin was March 23. Opo. And mag-uusap din po kami ulit this week. So, once makapag-usap po kami, i-relay po namin sa publiko Opo. kung ano yung pinag-usapan namin. Kaya po namin na itanong yon dahil alam naman natin talagang hindi mapipigilan Magkakaroon talaga ito ng epekto sa presyo dahil apektado ang production, pati ang logistics, oo. apektado lahat. So Yes. susunod talaga ito sa presyo. Yes, opo. Although ngayon, meron pa silang inventory, no, na yung mga past inventory nila, na yung mababa pa yung presyo ng mga raw materials and all the other all the other materials that are used to comprise the product. sa no? So, manufacturing. pero of course, hindi natin maasahan in the next few days or the next weeks kung ano yung magiging request nila sa DTI. So yung giyera ay nag-start ng almost 1 month ago na, no? Malapit na pala mag-isang buwan, Mag-isang buwan na, March 28. Yes. So ang inventory po nila, Secretary, ng mga manufacturers na ito, ng mga minomonitor yung produkto, is good for 2 months? Ganun ba? 1 month or 2 months? Actually, meron tayong supply. Wala po tayong problema sa supply. Marami po tayong, may mga inventory po sila. In fact, even the DA has also issued a statement na meron talagang supply. Ang magiging issue lang dito will be yung presyo because of all of this yung pag-increase ng Petrolyo. gasolina, ng oil, no, ng energy. So, doon po tayo but there's no need to panic, no need to hoard, and no need to profit here kasi meron po tayong supply ng pagkain. Yan sa pagkain at talagang kailangan bantayan natin yan. Sa ganitong panahon, Secretary, maituturing na ba nating necessity na dapat ninyong i-monitor din yung e-vehicle? Kasi ang dami, laki ng demand. Ang laki ng demand ngayon at may mga nagtaas na kaagad ng presyo nila. Yes po, actually kahapon pumunta sa office ko yung Vietnam brand ng e-vehicles, no, and meron silang nakikita talagang expansion dito sa Philippines, especially sa ganitong situation. So maganda rin po ito for investments, no, dito sa atin kasi may mga lalong pumapasok and lumalaki yung investments nila dito. So we can really see the need now for the e-vehicles sa mga situations na ganito. Pero yung presyo po, tama ba na magkaroon ng price increase sa mga e-vehicles na malamang matagal nang nandidiyan yan, hindi naman bagong dating yan Opo. Correct, tama po yun. Yeah, hindi pa kami nag-usap regarding the prices, no, for these e-vehicles. But ang napag-usapan namin is their plans for expansion dito sa Philippines. That's for the Vietnam brand. Vietnam brand. Yes, yung Vietnam na actually taxi sila ngayon. Yes, yung green, yung green. Yes, yung smart green. Yes. Pero Secretary, napansin niyo ba kung gaano kalaki ang itinaas ng sales ng e-vehicle ngayon? May report ba sa inyo? Hindi pa nare-report, but of course we will keep on checking this then. But yung demand po ng e-vehicles nandun po. Ang laki ng itinaas. Dapat to bantayan niyo rin yung presyo, Secretary. Baka pwedeng meron din kayong monitoring regular dyan. monitoring. Baka tumaas ng gusto Actually, pwede rin natin ma-check yun. But for the DTI, ang talagang mandato niya, it's really to check the basic necessities and prime commodities on an aggressive basis. So, araw-araw po kami nag-check dito sa presyo ng basic necessities and prime commodities para at least ma-monitor lang namin. And kung maglalabag sila dun sa batas, mag-e-enforce po kami. Okay. So, we have 18 regional offices all over the country.
kung po yan, hindi lang sa supermarkets, pati sa mga palengke. Wet market. Pati sa Hindi po. Ang minomonitor and check po ng basic necessities is just with the supermarkets and groceries. So, okay, opo, yeah. Sa mga palengke po, sinong mag-check nun? DA yata yun eh. Actually, Wet DA market po eh, yun. DA. Yes, but we coordinate with the DA also just in case they need the DTI to check and monitor. No? Pero this is the mandate of the DA. So, nandito lang po kami para supportahan. Sek, yung po bang LPG ay parte ng basic necessity? Actually, hindi po. Hindi pala. Naalala ko nung batang reporter pa kami ni Kumbachero, may nagpo-propose na isama sa basic necessities yung LPG. Hindi pala, sa listahan hindi kasama. Actually, under the DOE po. Sa Department of Energy. Okay, Hindi ho ba kailangan mag-deputize o makipag tie up na sa DILG, PNP, NBI para lang siguraduhin na yung profiteering, yung ma-check yung mga mag-hoarding at mag-profiteering, Secretary? Actually, we take a whole government approach now to get things done. So nagtutulong-tulong po kami, mga cabinet secretaries, para lang talagang to make sure na kung ano yung direktiba ng Pangulo, yun ang susundin namin. Okay. May nabanggit po kayo kanina na parte po ng EO 110, yung tungkol sa tulong sa mga micro and ano ba yun? Micro and small medium enterprises. Anong tulong po yan? Yes, actually maraming programa ang DTI para sa mga micro, small and medium enterprises. Number one, dapat pumunta sila sa different regional offices all over the regions. We have 18 regional offices. So marami po tayong programa para sa kanila. And we also have almost 1,400 negosyo centers nationwide. Pwede silang pumunta doon and pwede nilang matanong kung ano yung mga programa na meron ng DTI. We have a lot of programs for them. Just to give you some, Sige po, please. Marami eh. Number one is financial. Kung kailangan nila ng example financial help or to grow the business or to sustain the business or to buy raw materials, pwede po silang umutang sa SB Corp, DTI SB Corp. So they can go to sbcorp.gov.ph. Meron po kaming pautang para sa kanila. So for loans up to 5 million, wala po itong collateral. Okay and na. No payment of principal and interest for the first year po. So, it will take them 7 to 10 days to process their loans as long as kompleto po sila sa government permits. Nagbibigay po kami ng loan. There's no need for business plan for loans that up to 10 million. So, I encourage the businesses to take advantage of this loan. SB Corp, ano SB Corp? Small SB business Corp, small business corporation, pero pwede silang actually ang online application po ito. So sbcorp.gov.ph. So meron po kaming 12 billion pesos na i-loan para sa mga micro, small and medium enterprises. So they can actually apply online, or kung meron silang mga tanong or they want to know more about the different programs of DTI, I encourage them to go to the regional offices all over the country. Meron po kaming 18 regional offices. So in 7 days tapos yung proseso? 1 week tapos ang proseso? 7 to 10 days po, basta kompleto po ang requirements. And then online na po ang proseso nito. And we also have almost 1,400 negosyo centers nationwide. Maganda yun na Sek ha. Ang sinasabi nyo, pagka nakapangutang ng isang small enterprise at 5 million pesos, yung first year walang bayad ng principal saka interest?
Principal and interest, and wala po itong collateral. And walang collateral. Ba, maganda yan, ha? Walang collateral. Kasi naintindihan po natin na walang collateral po ang mga micro, small, and medium enterprises. So, ang best para sa kanila ay pumunta doon para makita rin nila kung anong mga programa na meron ng DTI. Another thing that we have are the trade shows. Marami po kaming trade shows all over the country, no? In fact, ang laki na po ng kita ng mga sumasali sa trade shows. Libre po ito. The government is giving these booths for free. Ang dami na pong pumupunta ng trade shows aside from Sasali doon, makapagbenta ng kanilang produkto. Ganun po. Saan po makikita yung mga schedule niyan at mga lugar, Secretary, para sa mga interesado? Yes, actually, makukuha din po nila yon doon sa negosyo centers at saka sa regional offices. Kasi kung minsan, yung iba, let's say nasa Mindanao sila, and they want to join the trade show only of Mindanao. Ayaw nila mag-join ng trade show sa, let's say, sa Ilocos, NCR. So, punta po sila sa regional offices or sa negosyo centers. Then malalaman nila lahat ng schedule ng trade show and lahat ng programa na meron ng DTI para sa kanila. At least meron po tayong mga programa na konkretong programa, yun ang kailangan natin. Yes, meron po. At saka itong mga programa na to po ay talagang ang laki na po ng tulong ng ng mga programang ito para umasenso po ang micro, small and medium enterprises. Yung pala last na lang, ma'am, yung vape ba, hindi pa ba ibaban yung vape na yan? Ang dami na imbis na pambili ng pagkain, vape ang binibili yata ng mga kababayan natin ngayon eh. Yes, marami po tayong mga warning regarding the vape. But of course, ang vape is for yung 18 years old na lang. So, talagang dapat sila yung alam din, they need to be responsible also when they use these kinds of gadgets, or dapat alam rin nila kung ano yung mga repercussions din nito at mga yung danger o yung harm sa kanilang kalusugan. Yung pera nila sa priority talaga ng panahon ngayon. Yes, ma'am. Secretary, salamat po sa inyo at Thank from you, time to time Secretary. tatawag po kami sa inyo pag may mga report sa amin ng mga unreasonable increase sa presyo po ng mga basic necessities. Thank you. Magandang umaga po. Yes, katunin for one more. If Yes. they have any reports, they can report it to 1-384 or they can go to report to sec@dti.gov.ph para tulong-tulong tayo na mag-monitor and mag-enforce ng mga tao that are taking advantage of situations. Ayun, Thank you. Maganda yun. Opo. Magandang umaga po. Yes, okay. Maraming salamat. Yun ang at least makapag-sumbong tayo sa DTI at ang kailangan lang dyan, mabilis na aksyon. Pag tayo ay nagsumbong, kailangan ay aksyon ngayon! Pangunahing balita. Standby lang sa ating, Sherwin, standby lang. Babalik kami pagkalipas ng 2 araw. This time check is brought to you by Balita. Sherwin, bigyan mo lang kami ng 5 minuto ha. 7:32 na umaga. Nagbitiw na sa pwesto si PNP Highway Patrol Group Director Brigadier General Jesse Tamayaw para bigyan daan ang ginagawang investigasyon kaugnay sa reklamong sexual harassment na inihain laban sa kanya. Ayon kay Tamayaw, ang pagbaba niya sa pwesto ay hindi pag-amin ng kasalanan kundi upang protektahan ang integridad ng hanay at linisin ang kanyang pangalan. Itinanggi ni Tamayaw ang akusasyong sexual harassment at giniit na ito isa lang personal vendetta. Inireklamo sa Napolcom si Tamayaw ng isang female officer matapos umano siya nitong ayain sa isang sexual activity habang hinahawakan ang maselang bahagi ng katawan. Isang 25 anyos na misis naman ang nasawi ng tadtarin ng saksak ng kanyang sariling pinsan dahil sa pagtangging magpautang sa Cagayan de Oro. Sa report ng CDO Police, nasaksihan ng 7 taong gulang na anak ng biktima ang pananaksak at positibong kinilala ang suspect na pinsan ng kanyang nanay.
nagawang makatakas ng bata at ito ang humingi ng tulong sa mga kapitbahay para maaresto ang 26 anyos na sospek. Batay sa kwento ng bata, narinig niya na nangungutang ang kanyang tiyuhin sa kanyang nanay, ngunit tumanggi ito. Dahil sa galit, bumunot ang sospek ng dalang patalim at pinagsasaksak ang kanyang ina hanggang sa ito'y bawian ng buhay. Ilimas na mga kawatan ng halos 400 kilong carrots na itinanim na isang magsasaka sa barangay Kalamagan, Benguet. Kwento ng magsasaka, handa na sana ang mga carrots para anihin, ngunit natuklasan niya noong linggo ng umaga na may ibang pumitas ng kanyang mga tanim. Parang pamilya May sa akin yung nag-harvest? kwento na to. May naunang nag-harvest? Oo, parang Mario yung Josep. kwento dun sa Nueva Ecija, pakwan naman. Hinihinalang bandang 1:00 hanggang 3:00 ng madaling araw nangyari ang pagnanakaw. Nanawagan ang grupo ng mga magsasaka sa Commission on Elections o COMELEC na magdesisyon na kung sino ang dapat na kumatawan sa magsasaka party list sa Kongreso. Sa panayam ng DZRH, umapila si Danny Carranza, Secretary General ng Kilusan para sa Reformang Agraryo at Katarungan Panlipunan sa komisyon na magpasya na para magkaroon ng boses sa Kongreso ang mga tunay na magsasaka. Ayon kay Carranza, napakahalagang makapagdesisyon na ang COMELEC kung sino talagang dapat na maging kinatawan ng partido. Nauna na nagpasya ang Korte Suprema na kumikilala sa grupong kaalyado ng Katarungan bilang siyang lehitimong kinatawan ng magsasaka party list. May kapangyarihan ng Pangulong Bongbong Marcos na suspendihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Ito yung makaraang lagdaan ng Pangulo ang RA 12316 na nagpapahintulot sa kanyang alisin o bawasan ng excise tax sa harap ng sunod-sunod na mega price hike sa langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sa bisa ng naturang batas, maaari itong ipatupad ni PBBM oras na pumalo sa $80 per barrel ang Dubai crude sa loob ng isang buwan. Sa ibang balita, pinag-aaralan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na muling magpasaklolo sa Korte Suprema sa gitna ng isinasagawang impeachment proceedings sa Kamara. Giit ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita at abogado ni VP Sara, labag sa konstitusyon ang hakbang ng House Justice Committee na mag-issue ng subpoena at pilitin ang mga testigo na humarap sa pagdinig. Paliwanag nito, ang ganoong hakbang ay bahagi ng paglilitis na dapat ay sa Senado ginagawa. Nauna rito ay binuksan ng House Justice Committee ang unang pagdinig kahit wala si VP Sara at ang kanyang mga abogado. Kinatigan ng House Justice Committee ang mosyon ni Congressman Joel Chua na magpadala ng subpoena duces tecum sa Ombudsman para makuha ang kopya ng SALN ni VP Sara Duterte. Sa mosyon ni Chua, pinakukuha nito ang kopya ng SALN ni VP Sara mula 2022 hanggang 2025. 2016 hanggang 2022 at 2007 hanggang 2013. 34 na mambabatas ang bumoto pabor, isa lang ang tumutol, si Congressman Rufus Rodriguez, at walang nag-abstain. Inaprubahan na ng pamahalaan ang paglalabas ng 20 billion pesos emergency fund upang tiyakin ang sapat na supply ng langis sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon sa Department of Budget and Management, iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagpapalabas ng pondo para suportahan ang mga hakbangin ng Department of Energy. Ang pondo ay kukunin mula sa Malampaya Gas Fund at gagamitin sa pagbili ng diesel, gasolina, LPG upang mapanatili ang operasyon ng transportasyon, agrikultura at iba pang mahalagang sektor. Alas 7:37 ng umaga, 5 minuto na nakalipas mula nung nagpaalam tayo kay Sherwin, kaya andito na siya. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Marami kasing naghihintay. Ano raw ba yung pinatanggal ni Sherwin kahapon? Bakit umabot siya sa ganung pagdidesisyon? Ayan. Attorney Goyo Larazabal, magandang morning. Ikaw ba isa sa mga naghahanap kay Sherwin? Professor Alex Barros. Professor. At ito si Kuya Arnel Kumbatsero ay may pinababati lang ng happy birthday si Canuel Camacho. Canuel Camacho. Sa Saint Dominic Cavite. Happy birthday kahapon ito eh. Belated happy birthday po Canuel Camacho.
Si Yusek Jojo Cadiz ay nakatutok. Aba, 24 oras. Yusek At Jojo. ang, si Brigadier General Ferdinand Marcelino, ang ating Provost Marshal. Provost Marshal. Armed Provost Marshal General ng Aba. AFP. Si General Mars. Si General Ferdinand Marcelino nakatutok sa atin. Maganda morning! At nakatutok din sa atin ang mga taga-poblasyon Makati. Don't panic! Don't panic! Si RS6 Sherwin Alparo ay may paliwanag. Ano ba yung ipinasya mong ipatanggal sa bahagi ng iyong katawan? Sherwin, go! Anthony, Jerry, at sa napakarami nagmensahe kahapon na nagtatanong ano ba yung ginawa kong desisyon sa aking buhay na sana matanggap din ng lahat. Dahil matagal na po na gusto kong sabihin to sa inyo. Itong pagkakataon na rin siguro yung makausap po kayo ng puso sa puso. Ipaliwanag mong mabuti, Sherwin, at may nakikinig sa tabi mo, ha? Kanina pa nga yung galit. Bad trip ka to kanina pa. Pinakausap yung monitor. Sumasagot? Sumasagot? Oo, hindi nga sumasagot. Sabi, sinuwisigaw to kanina. Ano ba? Parang kay commercial. Pero ito, pagbigyan niyo po muna ako ng pagkakataon, no? Dahil napakahirap po ng naging desisyon ko sa may masasabi ho ba kayo? Ang alin? Ako rin muna. Oo. Diyan lang ho kayo, huwag kayo magulo. Oo. Alam naman ng mga kamag-anakan ko, lalo na yung lola ko na palaging nanonood, na matagal ko nang gustong ipaputol to. Pinaputol. Talaga? Umabot ka na sa ganong... Tinuloy mo rin pala. Oo. Nakita nga ako ni Chairman nung isang araw na habang ginagawa yung pagpuputol. Yung procedure. At very supportive si Chairman. Sabi ni Chairman, go ahead. At si Mr. Nick daw nung makita ako, sabi niya rin, it's your decision. Talaga po, ito na po, nagpag-decide na po ako dahil... hindi ka naman pinigilan, hindi ka pinigilan. Walang pumipigil, walang pumipilit. Lahat sila tinanggap kung ano yung naging desisyon ko sa buhay. Marami nang nagdududa dati. Oo, marami na talaga. Kaya na. may mga nagtanong daw, nung pinaputol mo, sino daw humawak? Nurse yung humawak eh. Nurse yung humawak. Nurse yung humawak. Oo. Nung hinawakan ng nurse, una nilagyan muna ng cream, tapos pagkalagay ng cream, doon na po sinunog. Ganun pala yung prosesong ganon, sinusunog siya. Tawa ng tawa yung katabi mo. Ito naman? Kinaputol eh. Pinasagad mo? Matabil itong katabi ko eh. Sinaputol ko na po. Sariwa pa ba yung sugat? Sherwin, tulungan mo lang ako. Sabihin mo, papuputol ko rin yun sa mister ko. Wala namang silbi eh. Alam ko ba kung ano ba yung pinaputol? Gustong ipaputol nitong si Ateng. Pinaputol ko na po yung mga warts ko sa katawan. Mga warts. Ang dami kong pulugo. Grabe. Ayan, ang dami niyan. Pambira. Sinunog ko. Ano kinukuryente? Sinunog. Akala ko yun. Wag yung tignan nyo ibaba. Andyan pa yan. Eto talagang puntahan natin ngayong umaga. Mami, pangalan mo? Lisa Yao. Si Mami Lisa Yao na palaging naka-tune in sa 2x2 sa kanyang TV. Ayan Ayun Gustong-gusto niya yan tuwing umaga dahil pag umaga nagluluto ng kanyang mga panindang agahan. Ikaw daw ang kanila kinawiwilihan. Kayong dalawang magkatandem. Katoying. Marami pa akong lulutuin. Oo nga, pasensya na, inabahala namin kayo. Pwede ba akong umiyak? Kaya kanina? Iyak na. Yung jeepney driver? Game. Sige. Game. 1, 2, 3, go. Wala pa.
Masaya ako eh. Eh halata naman, napakamasayahin ninyo. Hindi maiyak-iyak to eh. Yung maiyak-iyak eh. Kinakagat na yung labi, hindi pa rin naiiyak. May naghihintay pa akong lulutuin eh. Ano po ba yung... patingin nga uli nung niluto, yung mga niluto dyan. Yung mga Ay naku, tinitinda niyo. apakasarap ng kaldereta nila dito. Wow, Yung kaldereta talaga. ang bestseller na talaga namang ilang araw niyong niluluto yon. Grabe, Walang lambot. yaka? Lambot. Walang yaka. Sold out agad yun. Sold out. Ang So sarap. hindi tumatagal ng araw. Daily yun, daily luto yun. Mukhang masarap na. Araw-araw niluluto yan. Sariwa yung palagi. Itsura pa Akala ko lang. ba't tutulungan mo kung mag-promote sa paninda namin? Sige. Nilalaglag mo kami ah. Balik ko, ilang araw mo pinapalipad yung baka. Nilalaglag. Dahil masarap yung inyong kaldereta ng baka. Ano pangalan nung karinderya? Anong karinderya? Mang Dom's Eatery. Mang Dom's Eatery. Ayan. Opo. Hindi sa kanto ng Santiago, Corner Quintos. Ayun. ito sa barangay Poblacion. Barangay Poblacion. Mang Dom Eatery. Iniimbitahan kayo na tikman ang kalderetang baka ng Mang Doms. Ayun. Pero, Pero? mas masarap ang kay Katunying. Ayun. Sabi ni Lolit Solis. Ayun. Kabisado. Yung nawalang Lolit Solis. Nako, nanay. Araw-araw, nababasa ko yun. Pinapadala nyo daw si Lolit Solis. Salamat po sa inyo. Napunta kay Lolit Solis, no? Pero salamat. Thank you sa pakikinig niyo sa amin lagi. Nanay, thank you. Eto na dahil paborito mo, sino paborito mo announcer tuwing umaga? Di si Katunying, tsaka si Jerry Baha. Paborito ba na Jerry Baha? Eto das for 1,000 pieces. Isa lang po, huwag nyo kuhanin. Isa lang. Kuhanin lahat. Display lang yung iba dyan. Lahat eh. Isa lang dyan. At syempre, kailangan ko mo yung ating word of the day. Panic! Yay! Don't panic dahil ito na ang Deezer H Medium Component. Hatid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng Deezer H. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At ang pinakabago, pinakamabango, pinakamabula ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gaano karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalabhan, isusuot mo ng 6 na dekada ang pinakabagong design ng t-shirt ng DZRH. Yan ang minomodelo ng pinakabatang tindero ng kalderetang baka na may malalim na dimple. Salamat po! Thank you, thank you. DZRH. Maraming salamat po, nanay. Maraming salamat at syempre sa mga nasa panalo ng 1,000 pesos lang dumutong sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent RH number 6, Sugarwin Battle Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2 por 2. Kitiam Shop Black. Hun 7:46 na umaga. This time check. Ay. Baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles Para pan. sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Ayan, at alam mo ba, Kuyang Els Bartolome, Yan. maaring i-check ng publiko na sabing website kung lisensyado at lihitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ng website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Chairman Tenco na maging mapanuri Yun! sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating balita, tiniyak po ng mga pangunahing airline company sa bansa na tuloy ang kanilang mga biyahe sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng jet fuel. Ay sa Philippine Airlines, meron silang sapat na supply
ng jet fuel upang maipagpatuloy ang kanilang domestic at international flights. Samantala, sinabi ng Cebu Pacific na sapat ang kanilang jet fuel supply hanggang Abril at nagsisikap silang makapag-imbak pa para sa mga susunod na buwan. Parehong bumagsak ang tiwala ng publiko kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue ng nagtataas ang presyo ng bilihin, serbisyo at maging ang issue ng korupsyon. Sa pinakahuling Pulse Asia Survey, 44% ang distrust rating na nakuha ng Pangulo dahil sa kawalan ng aksyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, korupsyon, krimen, hindi pagtupad sa mga pangako at umano'y pagkakasangkot sa katiwalian. Umabot naman sa 51% ng mga Pilipino nagsabing hindi sila nagtitiwala kay VP Sara dahil sa mga aligasyon ng korupsyon na nakapaloob sa mga impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. Kabilang sa mga ito ang issue sa confidential funds at pagkakasangkot ng Vice Presidente sa iba't ibang kontrobersya. RH52, Edniel Parosa, 23, Edwin Duque, standby, kayo na ang susunod. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Tatay Jaime Rica Frente, yung jeepney driver na ngayon po ay katakot-takot na biyaya ang bumubuhos sa kanya. Meron po nag-message sa atin na panibago pero iba naman ang message nito, si Kuya Art. Magbibigay daw siya ng 5,000 piso sa isang kasamahang driver ni Tatay Jaime na ire-recommenda niya. Na ire-recommenda ni Tatay Jaime. Kay Tatay Jaime. Oo, kung meron kang ituturo Tatay Jaime na driver na kahit isa lang, bibigyan daw ng 5,000 pesos ni Kuya Art. Hindi na pinabanggit yung buong pangalan nitong si Kuya Art, pero pag nagsabi ka, sabi mo kay Boy Gonzales. Ayan, kung sino yon. Sino ang ingunguso ni Tatay Jaime? Tatanggap din ng biyaya. Tatanggap din ng biyaya. Naman yan. Dito, nadamay. Talaga. Nadamay sa biyaya niya. Ganun talaga yan. Ito po yung sinasabi natin na sitwasyon na minsan ang Diyos magsusugo ng kahit nga uwak sinusugo ng Panginoon para dalhin ang biyaya sa inyo kahit na sa panahon ng pinakamahirap na kalagayan ng mundo, kahit sa panahon ng tagtuyot, panahon ng kagutom, magsusugo, gagamitin pati ang ibon para lang ihatid sa iyo ang biyaya. Kaya Tatay Jaime, JR, Jaime Rica Frente, mabuhay ka. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!